Linggo ng umaga, sa isang siyudad sa QC, may isang vlogger na nagngangalang Gabriel, na noon pa man ay nakasanayan ng humarap sa kamera at idokumento ang mga kaganapan niya sa buhay. Hey guys! It's Gabriel again, and welcome sa bagong vlog. Today, gusto ko lang mag-share ng quick story time kung paano ko nakilala at tinampon si Maria at si Jimboy. Para sa mga bago dito, si Maria ay aking pusa at si Jimboy naman ay aking aso. Pero hindi talaga sila originally akin. May kwento yan. Sa tirik na araw, pagod at gutom na palaboy-laboy sina Maria at Jimboy. Naghahanap ng mahakain. Tila umaayon ang tadhana nang lumabas si Gabriel mula sa cafe. May dalang pagkain para sa kanila. Hoy aso, hanap ka nga ng pagkain natin. Gutom na ako. Ayaw naman ako pansinin ng mga tao dito. Ang susungit. Di nga rin ako pinapansin eh. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Papunta sa atin yung lalaking Bro, yun, no? napita natin. Bitik na pagkain. Bro, naging routine na namin yun. Every time I visited the cafe, alam na nila na may pagkain ako para sa kanila. Pero isang araw, bigla na lang silang nawala. Hinanap ko sila, pero wala talaga eh. Nalungkot ako, kasi nasanay na ako makita sila. Nagpapapansin na yung Jimboy ko. Kailangan natin ng lambing. Anyway, so, ayun, nawala na si Maria at si Jimboy sa cafe. And I started to worry. Then one day, nakita kong picture nila sa isang non-profit organization's Facebook page. Thanks to my followers na mahilig sa animals and pet owners. Nakita ko silang dalawa doon. Uy, Jimboy, siya ba yung nagpapakain sa atin lagi? Oo, siya nga. Siya yung magkaampun sa atin, Maria. At pagkatapos ng ilang papeles, naampun ko silang dalawa. At ito ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Hindi lang yun ang kwento ko for today. Meron akong naging problema kay Jimboy. Nung una, sobrang saya ko nakasama ko sila. Pero, may issue ako kay Jimboy. After ko ampunin si Jimboy at Maria, akala ko okay na. Pero lagi kong nahuli si Jimboy na tumataka sa bahay. At nahuli ko pa nga siya minsan papunta sa mga kapitbahay. Nasaan naman ba si Jimboy? Maria, nakita mo ba? Aba malay ko. Baka nandun na naman sa kapitbahay. Agad ako nung lumabas ng bahay para hanapin si Jimboy. At tama nga, nandun siya. May kasama pang isang aso. Psst! Jimboy! Naku, paano nalaman ng amo ko na nandito ako? Bye muna, baby loves. Uwi na ako. Kita na lang ulit tayo bukas kung makakatakas ulit ako. Jimboy! Saan ka naman pupunta? Ay, dyan lang. Babalik din ako, promise. Di, dito ka lang. Teka, sino kaya yun?
Hoy, Gabriel! Yang aso mo, palagi na lang nasa amin. Aba, nabuntis ang aso ko. 5. Imposible hindi yang aso mga tatay dahil kamukhang kamukha. O paano ngayon to? Naku, pasensya na po talaga. Hayaan nyo. Hindi ko na ho papalabasin yung aso ko. Pasensya na po talaga. Hay, nakakaya talaga yun sa kapitbahay. Anyway, akala ko yun na yung pinaka-problema ko kay Jimboy. Mas malala pa pala. Itong si Jimboy, palagi na lang umiikot kung saan-saan dito sa loob ng bahay. At grabe siya mag-mark ng teritoryo sa loob ng bahay. Akala mo, comfort yung niyang buong sala. Nakakaloka. Grabe guys, oh. Tignan niyo tong aso ko. Jingle kung saan-saan. Psst! Di Jimboy. Hindi dito. May mga bisita tayong darating. Sorry bro. Sinasabi ko lang na ito ang teritoryo ko. Diba Maria? Wow! Teka, Jinggoy. Jimboy, hindi ko kailangan ng mga palatandaan mo. At please, ang baho naman ng pagteritoryo mo. Sa bagay, kasing baho mo teritoryo mo. Kaya ka naman, Jimboy. Dito Team Park. Bayan natin to. Teka nga, alis ka muna dyan at lilinis ko muna yan. Habang naglilinis ako nun, may napansin na akong kakaiba sa ihi ni Jimboy. Nung tinignan ko mabuti, dugo pala yun. Nagsimula na ako mag-alala nung todo. Ay, so ayun. I knew I had to bring him to the vet to have a solution for this. Hello po. I am Dr. Joan Salazar. How may I help you, sir? Hello po, Doc. Kasi ito pong aso ko si Jimboy. I adopted him sa isang non-profit organization. And since lagi po siyang lumalayas, mababalitaan ko na lang po sa kapitbahay na nabuntis pala ni Jimboy yung mga aso nila. May mga times din po na lagi siyang umiihi kung saan-saan. Then nung tinignan ko pong mabuti, may dugo po yung ihi niya kaya nabahala po ako. Oh, I see. You adopted him, right? About sa paglalayas niya, it's because the dog wasn't used to stay still, lalo na hindi siya lumaki sa mismong household. And I also see na may nabubuntis siyang aso sa mga kapitbahay. Yes po, Doc. Yung pag-ihi niya kung saan-saan is a sign of territory or maybe anxiety. But you said na may kasama itong dugo, no? Kaya we need to check him up and do x-ray to know the problem. I found out that Jimboy has prostate cancer. It's common sa mga senior male dogs na hindi pa nakakapon. Pero don't worry kasi pina-check up mo siya agad. We have to prevent that para hindi sila lumala. Ano po bang best way para ma-prevent yun? Para hindi na rin po lumaya si Jimboy. I suggest you get him neutered or yung pagkapon. It is the best way to prevent all of that problems. Well, neutering is a surgical process to remove the male pet's testicles. As for Jimboy, makatulong yun to prevent na makabuntis siya ng ibang dogs. It will also prevent prostate cancers because it will stop producing testosterones. Kasi, bukod sa infection, natitrigger din yung testosterones nila. Aside from that, marami ring benefits ng neutering. It will also help our pets to stay healthy and increase their lifespan. And yun nga, hindi na rin sila aalis masyado ng bahay. Ganun po ba, Doc? Sige po, susundin ko po yan. Ano po bang mga dapat gawin bago ipakapon si Jimboy? Since we did a check-up today, okay naman ang platelet count niya and overall, Jimboy is okay naman for surgical of neutering. Kailangan lang niya muna mag-fasting for about 8 hours before doing the surgery dahil baka magsuka siya in the middle of the process. After hearing what Dr. Salazar said, iniwan ko muna si Jimboy ng 8 oras at saka binalikan. At doon, pinaneuter ko na rin agad si Jimboy. Di naman ako nagkaroon masyado ng problema kay Jimboy. Dahil chinek up naman siya, bago ipa-neuter at nabigyan din ako ng steps galing kila Doc. Paano alagaan si Jimboy after surgery? Diba no, Jimboy, babe ka na? Oo naman. Thanks ulit. Akala ko talaga katapusan ko na.
Maria, ano ba? Guys, I'll end the vlog muna here. But stay tuned for our next vlog. Papakita ko naman ang journey ko with Maria. Actually, nagkaroon din talaga ako ng malaking problem with her condition. Well, anyway, thanks for joining me today, guys. Don't forget to like and subscribe.